Bukas na po ay inaasang i-anunsyo ng gobyerno kung gaano kalaki ang paglago ng ekonomiya noong nakalipas na taong 2012. Ngayon pa lang, kampante na ang Malacanang na malalampasan daw ang unang target nila. Pero ang ilang institusyon na iba ang tingin sa ekonomiya ng ating bansa. Nakatuto si Bernadette Reyes. Data shows that the Philippine economy is growing. As it reveals the work we have put in our accounts work we have put in and accounts for our successes. The data also reminds us of the need to ensure that this growth is sustainable and broad-based so that we can sooner achieve our goal of inclusive growth. Ang mga bagong tinatayong gusali, lumalagong produksyon sa agrikultura at mga bagong likhang trabaho, ilan lang daw sa patunay na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa 2012 Prosperity Index ng Legatong Institute, isang respetadong research organization na nakabase sa London, lumalabas na tila paurong ang pag-unlad ng Pilipinas. Mula sa rank 61st noong 2010, nalaglag sa 66 noong 2011 na Pilipinas at bumaba pa sa 67th slot noong 2012. Mas mababa ito kaysa sa mga kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia. Sinusukat ng index ang yaman ng bansa at kalidad ng pamumuhay. Mababa ang score ng Pilipinas sa kategorya ng kakainang mahikayat ng mga mamumuhunan, sapat na edukasyon at programang pangkalusugan. Kulelat din ang Pilipinas sa kategorya ng personal safety dahil sa mataas na crime incidence sa bansa. Pero sabi ni ekonomistan si Victor Abola, hindi naman maaaring padala sa mga survey lalo't bago lang ang Prosperity Index. Nasa trial stage pa lang. Ang importante dyan, makikita natin yung mga nung medyo mababa tayo sa rating, anong magagawa natin? Our growth rate is faster than most of our neighboring countries. No? So they're probably talking about the Philippines under a different administration. No? Pero sa bansang may populasyon na aabot sa 95 million at ika-12 sa pinakamalaking populasyon sa mundo, marami pa rin ang nalulugmok sa kahirapan. The best way to mabawasan ang kahirapan ay job creation. Hindi raw sapat ang programa ng Pilipinas na 1 million new jobs per year. Sa ngayon, nasa 6.8% na populasyon o 2.8 million na Pilipino ang wala pa ring trabaho. Pero hindi naman daw nagbubulag-bulagan ng gobyerno sa mga mamamayan nitong hindi makakain na 3 beses kada araw. That's why the focus of the President is increasing investment in education, which he has done, increasing investment in healthcare, which we've done quite substantially, increasing investment in the conditional cash transfer. People see that we are addressing the basic constraints to our development. We are addressing in a substantial way these infrastructure difficulties. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.